Ano mangyayari sa kaligtasan na meron ka ngayon? Yes, sa langit ka. Pupunta ka sa langit kasi tinanggap mo ang Panginoon. Pero bakit ka mag-quit kung niligtas ka naman ng Panginoon? No, tanongin mo, bakit ka mag-quit? Bakit ang Kristiyano ay hinto? Bakit ang Kristiyano ay titigil? Bakit ang Kristiyano, no? Hindi na magpapatuloy. Anong dahilan? Anong dahilan para hindi ka na magpatuloy? Kaya why I cannot quit? No? Yung things na binanggit po dyan, yung mga bagay na binanggit po dyan, mga kapatid, yan po ay nakapaloob dyan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya itong mga Hudyo, sinabihan po ni Samuel, ni Prophet Samuel, great things He had done for you. Amen. How about in our timetable, in our presence, in our time? Ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Isipin mo. Ngayon, nandito ka sa church. Kung wala ka sa Panginoon, maaaring wala ka ngayon sa church. So, yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon, ngayon, tinuruan ka, paano manamit. Ganito ba ako dati manamit? Hindi. Pero salamat sa Panginoon, tinuruan ako ng Panginoon. Amen. At tuto tayo sa salita ng Diyos. Nagbabasa na tayo ng Bible. Dati hindi naman tayo nagbabasa. Nagpipray tayo palagi. Dati hindi naman tayo nagpipray. Aalis ka, pag-uwi mo, magpipray ka. Papasok ka sa school, papasok ka sa trabaho, nagpipray ka. Sa negosyo. Pagka matutulog ka, nagpipray ka, natuto ka na mag-pray. Hello? How great things He had done for your life. Amen. Ganun po yung ibig sabihin, mga kapatid. Nasa worldly pleasure sila, pero inalis sila ng Panginoon. They deliver from worldly things. So makikita po natin, ganun po ang ginawa po, no? Kaya, why cannot quit? No? Why I cannot quit? So hindi dapat tayo mag-quit. Ako niyo po yung punto. I cannot quit because the experience a great deliverance in my life, no? Because I have experienced a great deliverance in my life. In my life, sa aking buhay, kung paano sinagip ako ng Diyos na makapangyarihan. Walang iba si Yesu Cristo. How about you? Anong dahilan para hindi ka mag-quit? Anong dahilan para mag-quit ka? Wala kang dahilan. Wala. Anong dadahilan mo kung bakit ka mag-quit? Wala kang may dadahilan. Hindi ka pwede magdahilan para mag-quit ka sa Panginoon. So, kailangan po mga kapatid, no? Hindi dapat tayo magdahilan kung ano yung, bakit tayo mag-quit. Hindi tayo pwede magdahilan. Why? I cannot quit. No? So, makita natin dito sa verse 8, basahin muli natin. So, sinagip po sila, out of Egypt, sinabi niya sa verse number 8, and made them dwell in this place. So, makita niyo po mga kapatid, inalis po sila doon sa place ng Egypt at dinala po sila sa promised land, which is Canaan. No? Yung pangako ng Diyos na sila po ay dadalhin sa pulot-pukyutan, no? Doon sa place na kung saan wala nang hirap sila, no? Sila ay pinagpapala, doon sila dinadala ng Panginoon. Pero anong makikita po natin, sila po ay palaging murmuring and complaining, no? Pero salamat, mayroon po nananatili na nagpapatuloy, katulad nila Jacob, katulad po ni kasamahan po ni si Joshua, nakasamahan po ni Moses, that time na sila po ay pumunta sa promised land. Hindi man nakapasok si Moses doon sa promised land, pero maraming salamat, merong Joshua. No? So, thank God. Ano pinapakita mga kapatid? Out of Egypt and made them dwell in this place, which is yung promise ng Panginoon sa kanila. So makikita natin, point number 1, why I cannot quit? Because I have experienced great
a great deliverance. Meron ka bang na-experience sa buhay mo, kapatid, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon? Nung naging anak ka ng Diyos, meron ka bang na-experience sa buhay mo na naging anak ka ng Diyos? Meron, siyempre. Sana dyan yung naligtas ka. Yan ang pinakamahalaga na great experience mo sa buhay Kristiyano mo nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. No? Nasabi nga po nila, no? Saved, no? Yung kanta na, save, maawit ka nga dahil ka naligtas mo. No? Save, tayo po ay naligtas. Kaya umaawit ka ng mga word na mayroong save. Saved by the blood of the Lamb. Saved through Jesus Christ. We are sinners saved by grace. So, palaging may word na save. Amen? So, malaking bagay yun. No? We have been brought out of spiritual bondage. Pinapakita ito mga kapatid, nandun tayo that time sa spiritual bondage. Sa buhay ng Kristiyano. Amen. So, yung spiritual bondage, nandun tayo, ganun sila eh. No, yung mga Hudyo, nasa spiritual bondage sila, no, nandun yung alipin sila, pero inalis sila ng Panginoon. Pinalaya sila ng Panginoon para dalhin doon sa promised land. Ganun din tayo mga kapatid, spiritual bondage tayo ay gapos. Bondage tayo ng kasalanan. At tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Okay? Kaya tayo po ay, dahil merong nagtubos sa ating mga kasalanan, walang ibang ating Panginoon. Kaya mayroon John 3:16, no? May Romans 3:23, may Romans 3:10, may Romans 5:12. Bakit po? Dahil may Colossians chapter, Ephesians 1, no? 7, yung kanina kinote natin, no? So malaking bagay mga kapatid na makita po natin yung mga things, mga bagay, the great things He had done for you. Mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung great things na yun. No? Experience a great deliverance. No? We have been brought out of spiritual bondage. We have been brought out of spiritual darkness. Not only spiritual bondage, but also spiritual darkness. Magulo ang buhay mo ng Kristiyano, ng hindi ka Kristiyano. Ngayon, magulo pa ba? Magiging magulo kung out of the will of God ka. Pero kung nando ka sa sentro ng kalooban ng Panginoon, yun ang advantage natin. Magiging maganda yung buhay ng Kristiyano natin pag tayo nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Pero mayroon makikita po natin bakit may spiritual darkness, may spiritual bondage, may spiritual darkness na nakapaloob sa buhay ng Kristiyano sa panahon natin ngayon. Dahil kasi nga, yung consideration na ginawa ng Diyos, wala na sa kanila. Hindi nila ikinukonsider. Ayaw nilang alalahanin yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. Kaya malaking bagay mga kapatid, alalahanin natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hello? Sir, amen. Consider the great things God had done for you and me. Marami po. Kaya nandun tayo sa spiritual bondage tayo, kasalanan. Ngayon wala sa biyaya ng Panginoon. No? Napatawad tayo. Nakagawa pa rin tayo ng committed sin, ng kasalanan, pero salamat may 1 John 1:9. No? May spiritual darkness tayo. Yes, dating magulo ang utak, buhay mo, walang direction ang buhay mo, pero salamat, hindi ka na ngayon spiritual darkness. No? Wala na sa kadiliman ng isip mo. Hindi ka na punong-puno ng galit. Dati yung buhay mo ay hindi buhay Kristiyano, punong-puno ng galit. Complaining, murmuring sa Diyos. Pero salamat nung naging anak ka ng Diyos, hindi ka na nag-ano ngayon. Hindi ka na ngayon hindi ka na nagkakaroon ng mga negative. Except na lang kung ikaw ay backslide na.
No? Kaya malaking bagay, nasa sentro tayo ng Panginoon. So makita po natin dyan, spiritual, not only spiritual bondage, but also spiritual darkness and spiritual famine. No? We have been brought out spiritual bondage, we have been brought out spiritual darkness, and we have been brought out spiritual famine. Ano ibig sabihin po ng pastor? No? Kaya nga pag bumalik sila doon, gutom aabutin na. Pag ikaw at ako nag-backslide, no? Gutom aabutin mo. No? Laging gutom ka, unang-una sa salita ng Panginoon. Hindi ka namatin eh. Tayo ka na eh. No? Backslider ka na. Sila, mga kapatid, hindi nila inaalala ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. Makikita nila, famine sila, spiritual famine, merong gutom. Ayaw nang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Gusto nila sa worldly things, worldly pleasure. Ganun din po sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid. Pag tayo ay nawawala, na hindi na nakikinig, at hindi na nagbabasa, ayaw na natin pumunta sa church, spiritual famine. No? Gugutom ka sa salita ng Panginoon. Hanggang sa ikaw ay maging malnourished. Ano yung malnourished? Payato. Kulang sa sustansya ang katawan mo dahil sa salita ng Diyos na hindi ka na kumakain. Malnourished na eh. Hanggang sa ikaw ay mamatay. No? Huwag po natin hayaan, mga kapatid, na mawala yung spiritual awakening, spiritual yung paglago, spiritual awakening, no? Yung spiritual strength, yung spiritual paglago natin, spiritual growth. Kailangan hindi po mawala spiritual growth, spiritual awakening, no? Pero itong mga spiritual darkness, spiritual bondage, spiritual famine na pwedeng mangyari sa buhay natin, na katulad na nangyari po sa mga Israelita. Kaya sinabi niya ni Samuel sa kanila, "Fear God! Matakot kayo sa Diyos!" Kasi hindi na po natatakot ang Kristiyano sa Diyos. Kaya gumagawa na ng kalokohan, ng kasalanan. Tama? And sabi sa verse number 24 natin binasa, "Fear God!" Fear God, oh, yan sabi, only fear God and serve Him in truth with all your heart. Yan ang nangyayari, mga kapatid. Wala na po yung takot ng tao sa Diyos. Itong mga to. At maging sa panahon natin, nangyayari din po. At hindi na nakakapaglingkod ng totoo na buong puso niyang ibinibigay ang kanyang puso. No? All your heart eh. Sabi, hindi some. Sabi, all your heart. Hindi merong, minsan kasi pag nagbibigay ang Kristiyano, yung puso niya hindi buo. Meron tinatawag na dito chap-chap. No? Merong half lang. No? Hindi buong puso. Kasi meron siyang mga dahilan o excuses. Partial. Kaya kailangan hindi po partial lang. Sabi, all your heart. Okay? So, makita natin, point number 1, why I cannot quit, because I have experienced great deliverance in my life. Do you have experience? Do you experience great things that God had done for you? Yes. Meron. Huwag mo sabihin wala. Meron. No? Maraming great things na ginawa ang Diyos sa buhay natin. Yes, correct. Sa ating buhay, in our life. Okay? So point number 1, why I cannot quit, because I have experienced a great deliverance in my life. Point number 2, doon tayo ulit sa 1 Samuel. Forward lang tayo ng konti. Verse number 16. Nakita niyo po yung verse 16 dyan. Now therefore, stand!
Ibig sabihin, yung stand na yan, yung position mo, nakatayo ka, tumatayo ka sa katotohanan. Amen. And see this great thing. Yung mga bagay, mga kapatid, na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, ikaw ngayon ay meron ng tinatayo ang salita ng Panginoon, King James Bible. Amen. These great things na ibinigay sa atin, which the Lord will do before your eyes. Oh, pinakita ng Panginoon yung kamangha-manghang ginawa ng Panginoon sa kanila. Dakilang ginawa ng Panginoon sa kanila. Great things which the Lord will do. Sa pamagitan ng kanilang mga mata, nakita po nila yung ginawa ng Diyos. Sabi po niya, makita po natin, which the Lord will do before your eyes. So point number 2, why I cannot quit? Because of the great things God had done for your life. Because of the great things had done for your life. No? Kaya makita po natin sa verse na yan, now therefore stand and see these great things which the Lord will do before your eyes. The great things He had done for your life, mga kapatid, especially ang salvation. The salvation of my soul. Amen. Yes, thank the Lord for the salvation of our soul. Amen. Kung wala po yung ating kaligtasan ng ating kaluluwa, no? Kawawa tayo. Lahat tayo patungong impyerno, pero salamat, the great things He had done for your soul, hindi na pupunta sa impyerno, pupunta na sa langit. Amen. Heaven bound! Amen. Heaven is waiting for us! You and me! No? Fly. Sabi po ng Bible, we will fly away, oh glory. Fly away, oh glory. Fly away. Ganda po ng awitin, fly away with your glory. No? Kaya nga sabi, come up hither. No? Tayo po i-rapture ng Panginoon, fly away, come up hither. Kaya nga, lilipad tayo ang dating ng rapture. Hindi man natin ma-experience yung pag wala na tayo dito, pero sa langit pa rin ang punta natin. Salamat sa Panginoon. Pero kung tayo po ay abutan ng rapture, much better. No? Gusto ko yun. I want to experience that event. How about you? No? Yun yung great things na gusto nang mangyari ng Panginoon. Okay? So, the salvation of your soul, the provision for my body, your body. No? Nung mga pangailangan ng iyong katawan. Ginutong ba sila dito nung sila po inalis po doon sa worldly pleasure sa Egypt? Hindi sila ginutom. Yung mga Israelita, hindi po sila ginutom. Kinakain nga nila karne. No? Yung sinabing mana, no? Kita po natin. Yung makikita po natin na binibigay po sa kanya pagkain, galing pa doon sa mga ibon. So, makikita po natin kung paano po sila binibigyan ng Panginoon. Yung mga ibon nga, pinapakain, ikaw pa kayang anak ng Diyos. Sabi ng Bible, di ba? Kung ang Panginoon binibigyan yung pagkain ng mga ibon, how about you na anak ng Diyos? Hindi ka pinagkulang. No? So malaking bagay makita po natin kapag great things He had done for you and for me. How great things He had done for you and me. Number 2, because of the great things that God had done for you, for your life. No? Salvation, provision, future, He has prepared for you. Yung future mo, biro mo, alam niya na kung ano yung mararating mo sa future. Advanced knowing ang Panginoon, all-knowing. God is all-knowing God. Omnipotent God. No? All-knowing God. Prepared na. Piniprepared na ng Panginoon yung iyong future. Ating future. Isang araw, kapiling na natin siya sa langit. Yes. At ibibigay niyo yung mga mansion ng bawat isa. At ikaw na ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos, inheritance. No? So ano pa? Kapatid, great things He had done for you and me.
Tapos doon na lang, wala ka nang gagawin doon, kundi purihin na lang ang Panginoon. Awitan ng Panginoon. No? Enjoy na lang natin yung mga blessing ng Panginoon sa atin pagdating sa langit. Hello? Bakit hindi natin kinukonsider, mga kapatid, at tapos ang mangyayari, mag-quit ang isang Kristiyano? Nakakalungkot, mga kapatid. Kung bakit nag-quit? Hindi nila ikinukonsider yung great things God has done to them. No? Mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, hindi man lang inisip nila. Tapos lalayo sa Panginoon, tatalikod sa kalooban ng Diyos, wala na sa sentro ng kalooban ng Diyos, pride na ang pinahira. Self-will, self-righteous, no? Self-centered. Sila po yan. Gusto ba natin yun? Wag po. O kung mangyari po yun sa bawat isa sa atin, na mag-quit ka na, sasabihin mo na, ayoko na umati sa church, pagod na ako, may problema malaki, sumuko ka na. Huwag po tayong sumuko. O konti lang po kami doon, ayoko na. Dahil lang ba yun para hindi na tayo matin? Maraming na sila. Tingnan mo naman po, nagkakaroon ng problema pag marami. Nagkakaroon ng problema, kanya-kanya po sila doon. Tapos ang turo, wala naman sa Bible. No? May disadvantage, may advantage ang marami, pero may disadvantage din. Hindi ibig sabihin marami na nasa katotohanan. No? Kaya nga, mayroong tinatawag na Broadway. Mayroong narrow way. Saan yung marami? Sa Broadway. Yung marami, nandun pumupunta sa kapamakan. Pero doon sa narrow way, makitid man ang daan, pero doon yung katotohanan landas ng buhay. Doon tayo, maganda doon pumunta. Dito man, kukunti tayo, pero nandun sa papunta sa narrow way. Sa totoo. Sa totoong landas ng buhay. Pumunta ka doon sa marami. Pero dinadaya ka naman sa salita ng Panginoon, sa kanilang tinuturo. Dito, tinuturo yung salita ng Diyos katotohanan. Maraming salamat. Okay? So, point number 1, kita natin, why I cannot quit? Because of the great, the experience, no? Deliverance of our life, no? Because I have experienced of a great deliverance of my life. Number 2, because of the great things God had done for my life. In my life, no? In my life. The great things that God had done in my life. Okay? Salvation, provision, future. Kita mo. Yung kaligtasan binigay sa atin, yung tinatawag na pangangailangan natin sa buhay natin bilang Kristiyano na ipoprovide ng Panginoon. Kita ka na, pansinin mo na lang, paano ka pinalalagpas doon sa mga oras na wala kang trabaho, pero ang Panginoon nagsusupply. May mga pinalalagpas ka na wala kang kapos ka sa budget, pero ang Panginoon susupply. Isipin na lang po natin, great things He had done ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya hindi tayo pwede mag-quit. Panginoon, salamat po. Hindi ako pwede mag-quit. Hindi ako pwedeng uminto, tumigil, lumayo sa iyo. Kasi marami kang ginawa sa buhay ko. Marami kang ginawa sa buhay ko. Na hindi dapat ako mag-quit. Na hindi dapat ako mag-quit. No? Kaya kailangan mga kapatid, isipin na lang po natin palagi, meron siyang great things na ginawa. Great things He had done to you and me. Na hindi tayo dapat mag-quit. Point number 3. Dito tayo sa John chapter 6, verse number 68. Sayin po natin, John chapter 6. Ano po ang sabi ng John chapter 6, verse 68? In connection doon sa ating pinag-aralan sa 1 Samuel chapter 12.
napansin niyo po kanina yung truth doon, no? Na binanggit po, na sinabi doon, serve Him in truth. Maglingkod ka sa tama, sa totoo. So, mayroong truth. Eto, makita po natin, no? Ano po ang pangatlo? Why I cannot quit? Because I'm grounded in the truth. No? Hindi yung nakuryente, ha? Iba naman yun. Nag-ground yun, eh. Kuryente. Pero itong sinasabi dito, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, grounded in truth. No? Lalalim ka talaga sa salita ng Diyos. Itibay ang pananampalataya ng bawat isa sa atin sa salita ng Diyos. No? Tayo po ay palalakasin ng salita ng Diyos. Okay, so makita po natin si John chapter 6 verse number 68. Ano po ang sabi ng Bible? Then Simon Peter answered them, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Okay, pansinin niyo po yung bandang huli. No? Nagtanong kasi ang Panginoon sa kanila, sa mga disipulo ng Panginoon, sa verse 67. Nung nagtanong po, then said Jesus unto them, 12, will He also go away? Lalayo pa kayo? Lalayo ka ba, sister? Lalayo ka ba, brother? Lalayo ka rin ba? No? Kung kayo ay tanongin, lalayo ka rin ba sa Panginoon? No, sir. No, sir. Ha? Magkikwit ka ba sa Panginoon? No, sir. No, sir. Yun ang kagandaan, mga kapatid. Itong sabi ni Peter, sa bandang huli, Thou hast the words of eternal life. Hey. Ano pinapakita dito, mga kapatid? No? Grounded of truth. No? Talagang namold sila sa salita ng Diyos. Yung mga apostol na ito, si Peter, at iba pang mga apostol, yung disipulo ng Panginoon, naturuan ng Panginoon, lumalim sa salita ng Diyos. Hello? Amen. Kaya tumitibay ang pananampalataya nila. Dahil sila ay naka-grounded in the truth. Grounded sila sa katotohanan sa salita ng Diyos. Hindi sila basta-basta magwiwing. Oh? Hindi sila mahahatak ng sanlibutan. Hindi sila mahahatak ng mga mandaraya sa salita ng Diyos. Hindi sila basta-basta maagip o maano ng tubig. Ibig sabihin yung alon ng tubig. Hindi sila matatangay. Ha? Yes, sir. No? Yes. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Hindi tayo basta-basta matatangay, madadaya, malilinlang. Dahil kasi grounded tayo sa salita ng Diyos. No? So point number 3, why I cannot quit? Because I'm grounded in the truth. Ganun po si Peter. Kaya sinabi niya, Thou hast the words of eternal life. Number 2 ka ba to? Nasa iyo ang salita ng Diyos na buhay. No? Yes, Lord. Eternal life yan, yung salita ng Diyos. Bakit ako magdududa? Bakit ako mag-quit? I-consider ko yan. I-consider ko yan. Kaya nagtanong siya, will you also go away? No? Di. Kaya maganda yung tanong ng Panginoon. Aalis ka ba? Lalayo ka ba sa akin? Ayaw mo na ba sa akin? Kung tanongin sa'yo ng Panginoon, ayaw mo na ba sa akin? Ano sasagot mo? Ano sasagot mo, kapatid? Ang ganda po ng sagot ni Peter. Thou hast the words of eternal life. No? Nasa iyo. Nasa ating Panginoon. Nasa Kanya ng lahat. Ang salita ng Diyos na may buhay. Ang salita ng Diyos. Buhay, hindi patay ang salita ng Diyos. Amen. Inspired ang salita ng Diyos! Amen. Yes, right. Hindi siya patay. Kaya binigyan nga tayo ng buhay ng Panginoon dahil sa salita ng Diyos. No? Because I'm grounded. Grounded ka na, ibig sabihin, malalim ka na, talagang pinatibay ka ng salita ng Diyos. Kaya magpapatuloy ka ngayon. Aating ka palagi ng church. Magpipray ka palagi. Magbabasa ka palagi. Maglilingkod ka palagi. Grounded ka na eh. No? Pinalalim ka na ng salita. Nag-matured ka na. Ano ba sabi ng
2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. O gusto ng Panginoon na tayo palaguin, kaya sabi niya, grow in grace. Lumago ka sa biyaya ng Panginoon. Lumago tayo, pinalalago tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. Grow in grace and in the knowledge. Ito po yun, in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, which is the King James Bible. No? The King James Bible still remain the final word. Amen. King James Bible still remain. Nananatili. Ang tanong, mananatili ka ba sa Kanya? Amen po. Mananatili ka ba sa Kanya? Mag-quit ka ba? O mananatili ka sa Kanya? Yes, Lord. O ang salita ng Diyos nananatili, manatili din tayo. Amen. Salita ng Diyos nananatili, ikaw hindi ka mananatili. Dapat manatili din tayo. Yun ang kagandahan po. Still remain. God, the King James Bible still remain. Ganon din tayo. No? Also the same para sa atin. Still remain. You must still remain. We must still remain. Amen? So makita natin point number 3, because I'm grounded in the truth. No? Tulad na sinabi, once the truth set you free, yung katotohanan ay nagpalaya sa atin. Hello? Ano sabi ng Bible, no? And the truth shall make you free. Bakit po? You are no longer ignorant to Satan's devices. Once na ikaw ay pinalaya na dahil sa salita ng Diyos, hindi ka nagagawa ng mga Satan's devices. Hindi mo nagagawin yung mga devices ni Satan. Ano yung mga devices ni Satan? Alak, sugal, lahat ng mga bisyo. Yun yung Satan's devices. 2 Corinthians chapter 2 verse 11, pakabasa nga po. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Mga devices po yan. Lahat ng bisyo, dahil ikaw ay set free na, the truth shall set you free. Ang katotohanan na nagpalaya sa iyo, hindi ka na ngayon gagawa ng mga bisyo. No? You are no longer ignorant to Satan's device. Hindi ka na ngayong mangmang sa mga devices ni Satanas. Okay, basa nga po. 2 Corinthians 2:11. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Hindi na tayo ignorante sa kanyang mga pamamaraan. Ano yung pamamaraan niya? Devices. Di ba mga pamamaraan ni Satan para tayo po ay bumagsak, hindi tayo magpatuloy. Ang ginagawa niya, may mga pamamaraan siya. Gumawa tayo ng kalokohan, gumawa tayo ng kasalanan, no? Lumayo tayo sa presensya ng Panginoon, mag-backslide tayo, gumawa tayo, magbisyo tayo, no? Yan ang gawa ng pamamaraan of devices ni Satan. Huwag po natin gawin po yun. We are no longer ignorant of these devices because we are set free. No? Because ito yung set free na nagbigay sa atin, salita ng Diyos. The truth still remain. No? The truth set you free. You are no longer ignorant to Satan's devices. Once the truth set you free, no? Kung tayo po ay talagang pinalaya na dahil sa katotohanan mula sa salita ng Diyos, hindi na natin ngayon ini-entertain yung mga devices ni Satan. No? Maging aware tayo sa Facebook. May mga devices Satan dyan. No? Mga tricks. Marami po devices si Satan sa Facebook ngayon, sa social media. Ganda, post ka na lang mga Bible verses. Ano sa Bible? Pero yung mga ano po, yung mga entertainment, no? Ay ini-entertain natin, hindi maganda. Tama po yung entertainment. Minsan po, ano po yung oras natin, nasasayang dahil doon sa mga entertainment. No? Nauubos yung oras natin doon sa mga entertainment. So, kaya maging aware tayo. Nandiyan po yung mga Satan sa devices. Ubos oras.
Imbis na, bato ka na lang ng mga ano, basa ka na lang ng mga, ng Bible. Basa ka. Kaya malaking bagay po yung nagbabasa tayo ng Bible. Amen. Kaya, ano ko po, sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ang isa ng puso ko, ano ko na sa Facebook, tulad yun, yung mga pinupost ko, nakukuha ko yun sa pag-aaral kay Dr. Peter Akman. Na ngayon, nagagawa ko ng mga picture-picture, then nalagyan ko ng mga message. Ngayon yung napapansin, tapos sinisend ko sa group chat natin doon sa Troy Fellow at sa Facebook. No? So, malaking bagay po yun. Yun ang gawin natin mga kapatid. No? Lahat naman tayo pwede makagawa nun. Okay? So, yun po. Once the truth set you free, you can no longer ignorant to Satan's devices. Once light has entered in, no? Nagkaroon na ng liwanag sa buhay mo, how can you go back to live in darkness? Hindi ka na babalik pa doon sa kadiliman kasi meron ng liwanag sa buhay mo. Amen. Ano sabi po ng Bible? Psalms 119, verse 130. No? Once light has entered in, no? Yung liwanag ay pumasok na sa buhay mo, walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. How can you go back to live in darkness? No, hindi ka na mamumuhay sa kadiliman kasi nasa liwanag ka na. Hello? Amen. Hindi ka na ngayon sa kadiliman, sa liwanag ka na. No? Let your light so shine before men. Ano po sabi ng Bible sa Psalms 119? I have choose the way of truth. The judgment have I laid before me. No? So ano makikita po natin dyan sa Psalms 119 verse 130? No? Pansinin po natin, verse 130. Okay, iba yung nabasa mo, sister. Psalms 130. Psalms 119, 130. Ano po ang sabi po dyan sa Psalms 130? The entrance of thy words giveth light. It given understanding into the temple. Okay, di ba? Yung pagpasok ng salitaan ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag. Kaya nga po, nung tayo nakakilala sa Panginoon, yung liwanag po yun yung salita ng Diyos. Yes, sir. No, nagbigay sa iyo ng liwanag. At yung walang iba, no, walang ibang ating Panginoon. Give it understanding unto the simple. Kaya kahit tayo po ay simple lamang po, binigyan tayo ng understanding, pagkaunawa, no, ng Panginoon. Amen. Dati hindi natin alam yung Bible, ngayon meron ka nang alam. Biyaya ng Panginoon. No? Dahil yung Panginoon, dati hindi ka marunong umintindi, ngayon nakakaintindi ka na. Amen. Praise the Lord. Huwag lang masobrahan. Right. Baka pag nasobra ka na, hindi mo na maisip na inspired ng King Ayun, James. come on! Yun yung tinatawag ever learning. No? Never thought, never able. Kalimutan ko yung verse na yun eh. 2 Timothy. Basahin natin, 2 Timothy. Ito ang makikita natin kung ano yung ibig sabihin ng ever learning dyan. May basa nga, Brother Jasly. 2 Timothy. Basahin po natin 2 Timothy. 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:7, the Bible says, ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Okay. Nakita niyo po yan, 2 Timothy 3:16. 3:7. 3:7 pala. Makita niyo po, ano po yung sabi dyan? Ever learning. Yung ever learning na yan, yun yung mga scholar. Mga PhD na natapos, no? Mga professor, no? Ayun yung mga teacher. So sila po yung ever learning. Ang sabi po dyan, and never able to come to the knowledge of truth. Kasi marunong na sila eh. Ever learning na sila eh. So sila ngayon, ang sabi sa dito, never able to come to the knowledge. Hindi na sila dito hindi na sila babase dito sa katotohanan, sa kinis. Ever learning sila. No? Verse number 7. Now, as Jannes and Jambres withstood Moses, ito yung mga magician ni Pero.
No, sa time ni Moses. So do this also resist the truth. Tingnan niyo po, nagre-resist sila sa katotohanan. Kasi yung mga isip nito, sila po ay matatalino, kala mo kung sino. Ito si Janes at Jambres. Nakita niyo po, ano po ang sinabi diyan? So do also resist the truth. Men of corrupt minds. Sila po yung men of corrupt minds. Kaya itong ever learning, sila po yung mga corrupt minds. Na-corrupt yung kanilang isip sa katotohanan. That's right. Preach Kaya on. pulpul yung isip. Pagdating sa King James Bible, sa salita ng Diyos. Kaya magsasalita yan, hindi inspired ang King James. Pulpul kasi. Sila po yung corrupt minds, no? Reprobate concerning the faith. Kaya nga po, corrupt mind, i-connect mo yan sa ever learning. Sino yung mga corrupt mind? Yung mga scholar, yung mga professor, yung mga teacher na hindi naniniwala ng King James ay hindi inspired. Sila yung mga corrupt mind. No? Kaya yung mga nagsasabing hindi inspired ng Bible, ay nako, sila yung mga ever learning. Corrupt mind sila. Linaw po? Amen. Linaw ang Bible. Amen. No? Yun po yung sinabi ng Bible. Okay? Sobrang talino, pero pulpul yung utak. Maganda maging matalino ka sa ginawa ng Panginoon, pinatalino ka. Amen. Galing sa Panginoon. Okay? So, yun po yung makikita po natin dyan. Ano pa yung sinabi po na meron pa ako na, andun eh, yung pinost ko doon, limutan ko pa yung isang verse pag na uli. Anyway, no? Kita po natin dyan. 7, 8. So, point number 3. Dito tayo. Because I'm grounded in the truth. And number, pakita natin, once light has entered in, how can you go back to live in darkness? Subpoint letter B. Subpoint letter C. Once you have the truth, you have responsibility. Once you have the truth, you have responsibility. Kung meron ka ng hawak-hawak na katotohanan, may responsibilidad ka na dito. Amen. May responsibilidad tayo. Ano yung ba gagawin natin? Share the gospel. Amen. Mag-solving tayo. Ibahagi natin yung katotohanan. No? Preach the word. No? Ipangaral. I-share yung gospel. No? Luke 12:48. Basahin po natin Luke chapter 12. Ang ganda po ng verse na to. Luke chapter 12, verse 48. Ano po ang sabi ng Bible sa Luke chapter 12, verse 48? Sabi po ng Luke chapter 12, verse 48. Kaya sabi po, once you have the truth, you have responsibility. Kung nasa iyo na yung katotohanan, mayroon ka ng responsibilidad na ito ay ibahagi, ipangaral, no? I-share mo yan at ipangaral ng salita ng katotohanan. Para mayroon pong lalaya, mayroon pong lalaya sa kanilang buhay. Verse 48, but he that knew not and did commit things worthy of strife shall be beaten with few stripes. Take note yung sumunod. For unto whomsoever much is given, take note ha, of him shall be much required. Alam niyo po yun, ibig sabihin yun, kung merong much, no, sa atin, no, for unto whomsoever much is given, binigyan tayo. Yung much, no, given sa atin. Ito na yung salita ng Panginoon, yung katotohanan. Ibinigay na sa iyo yung katotohanan, much given. Sabi dito, of him shall be much required. Re-required din sa atin. Required sa atin na ibahagi yung katotohanan. Amen. Ibahagi natin, i-preach natin yung gospel, yung katotohanan. Required sa atin, sa iyo at sa akin. No? Kaya, once you have the truth, you have responsibility. Meron ka ng responsibilidad. No? Kaya yung responsibilidad natin dito, of him shall be much required. Required yan sa iyo. Share mo yung salita ng Diyos. Kaya bakit tayo lumalabas? Required siya.
to share the truth, yung gospel, death, burial, and resurrection. Tama po? Amen. Yan po ang sabi ng Bible eh. Tingnan niyo po yung sumunod pa. And to whom men have committed much. Tingnan niyo po ha. Yung mga tao have committed much. No? Nag-commit sila. Of him they will ask the more. Mag-aas pa sila. Na marami pa. Nag-commit ka. Yung ating commitment. Halimbawa, nag-commit tayo sa ating nga pong next year anniversary. Nag-commit tayo sa ating mga sa Carpa. Nag-commit tayo sa ating dito sa may ministry dito sinasabi dito na bill ministry. Monthly bills. Monthly bills. Nag-commit tayo. Anong gagawin natin? Much more! Sabi dito, mga kapatid. Sinabi po niyan, hihingi ka pa. Pagka nag-commit ka, mas maganda, humingi ka pa sa Panginoon. Bakit? Para ikaw ay gamitin pa. Pagpalain ka, gamitin ka ng Panginoon. Maghihingi ka pa. Kaya mas maganda meron kang commitment eh. Amen. Bakit? Doon ka gagamitin ng Panginoon at pagpapalain ng Panginoon. No? Nasa iyo yung katotohanan. Binigay sa iyo. You have the truth, you have responsibility. May responsibilidad ka na. Yung commitment mo, commitment ko, yung commitment natin, hingi pa tayo sa Panginoon, gawin natin yung ating mga commitment. No? Tuparin natin. Kaya malaking bagay po yun. No? Tayo po, doon tayo, sinusukat tayo ng Panginoon sa commitment din natin. Sinusukat ka kung gaano kalaki ang pananampalataya mo. Tanong, mag-quit ka ba dahil may commitment ka? Hindi mo na gagawin? Ay, hindi na ako. Titigil na ako sa commitment ko. Ayoko na. Quit na ako. Tanong, titigil ka na ba dahil kasi hindi nag-commit ka, hindi mo na ginawa? Balikan muli yung commitment mo. Huwag kang tumigil. At hanggang sa ito ay matapos mo yung commitment mo o pangako mo sa Panginoon. Pangako natin. Kaya nga sabi niyo, much more pa yun, hinihingi eh. Lord, tapos ko na yung commitment ko. Ito, tapos ko na. Hingi ka, much more. Hingi ka pa sa Panginoon. Bakit? Doon tayo palalaguin. At hindi tayo mag-quit. No? Hindi mo na isipin mag-quit. Yung commitment ko, hindi ko na ibibigay sa Panginoon. Alam naman Panginoon ng aking kalagayan. Alam ng Panginoon kalagayan mo. Pero yung commitment mo, huwag kang mag-quit doon. Kaya nga alam ng Panginoon kalagayan mo, ipoprovide ng Panginoon pangangailangan. Amen. Kasi alam niya yung pangangailangan mo eh. Alam niya yung buhay mo eh. Ngayon, nagagawa, kikilos ang Diyos sa buhay mo kasi alam niya ang buhay mo. Amen. Alam niya ang buhay natin. Bawat isa sa atin dito, alam ng Panginoon ang buhay natin. Kaya nandun nga yung pangangailangan natin, ipoprovide niya. Okay? Ang nawawala lang minsan po talaga yung ating consideration. I-consider natin for the great things He has done for you, for me, to all of us. No? To each one of us. Yes. No? So, yan po yung number 3. Number 4, doon na tayo. Why I cannot quit? Because I have experienced a great deliverance, because I have great things God had done for me, because I am grounded in the truth. That number 4, because of the generation to come. Amen. Bakit ka dapat hindi mag-quit? Kasi yung susunod na henerasyon na darating, paano na? Tama? Kung ikaw yung mag-quit, sino na ang magiging susunod na successor mo? Puro ang salita ng Diyos. Ang bagay ni Brother Jazz na yan kanina sa mga young people, paano na kung wala na yung nagturo? No? Ng mga old passion, ng mga pastor. No? Sino na ang susunod? Paano na yung henerasyon na susunod? Kawawa naman. Tayo nga, sa henerasyon natin, merong nagturo, hindi nag-quit eh. Bakit ka mag-quit? That's right. Huwag ka mag-quit. Huwag tayo mag-quit. Amen. Huwag tayo. Yes, napapagod tayo kasi nasa laman tayo.
Pero ang Panginoon, sinabi niya, continue daw! Amen. Patuloy ka. Right. Amen. Continue daw in the things that thou hast learned. No? Sa mga bagay na natutunan mo sa salita ng Diyos, Amen. continue daw. Yes, sir. Di ba may awit niyon? But continue daw. Ganda po ng awit niyo eh. Sa mga bagay na natutunan mo sa Bible, continue daw. Hindi tayo mag-quit. Amen? But continue daw. Hindi ko lang may ano, pero ang ganda ng awit na yun. Continue daw. Alam niyo na yung sinasabi ko. Amen. Continue daw. Continue. Basta continue daw. Hindi ko na i-continue yung aking awit. Hindi kompleto eh. Alam na ng Panginoon nyo. Continue daw. You've got a friend, yung Acts 16:31, di ba yung Philippian jailer? Ano ginawa po niya? Paano kung hindi naligtas yung mahal niya sa buhay? Hindi siya nagpatuloy. Hindi siya nag-save. Doon sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Amen. Kung hindi siya naligtas, wala nag-share sa kanya, paano yung mahal niya sa buhay? Hindi niya nadala sa Panginoon. Tama po. Paano tayo mga kapatid, kung di tayo magpapatuloy, paano na yung mahal natin sa Panginoon? Sino pa ang maghihikayat sa kanila? Sino pa ang magdadala sa kanila sa Panginoon para sila'y maligtas? Hello? Come on! On. Come on, kapatid! Don't quit! Yep. Never been quit! Amen. No U-turn! Yes, sir. No U-turn. Turning back. No turning back, no turning back! No? Sabi nga ng awitin, never give up. Jesus is coming. Never give up. Huwag po tayo mag-give up. Malapit na dumating ang Panginoon. Hello? Amen. Darating na ang Panginoon. Kung kailan darating ang Panginoon, saan mag-give up ka? Kawawan. Sayang lang. Sayang lang. No? Sayang lang yung ating mga nagawa sa Panginoon. So, huwag po natin hayaang mag-give up tayo. Huwag tayong mag-quit. Huwag tayong mag-U-turn. No? No turning back, no turning back. No? So makita po natin yan. Because of the generation to come. Huwag po natin aksayin yung pagkakataon. O sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. We must redeem the time. Samantalayin natin ang oras, pagkakataon. Kasi hindi natin alam kung buhay pa tayo mamaya o bukas. Right. Amen. No? Paano kung namatay po ang bawat isa sa atin? Sino na ang susunod sa henerasyon? Sino na magpapatuloy para ipangaralan at ipalaganap ang salita ng Diyos? Wala. Meron na, Lance. Ha? Samuel. Si Samuel. No? Tinanong ni Samuel sa inyo. Kaya yung tinanong ni Samuel, di ba? Ano tinanong ni Samuel? Sabi ni Samuel kay Jacob. Sabi ni Samuel kay Jacob, pag namatay si pastor, sino ang susunod na? Ha? No? So pag namatay ako, alam niyo kung sino si Brother Jasmine. Dadalito. At least nasa langit na ako. Amen. So, yun po mga kapatid, no? Dala yung magpapasok pero wala siya nasawa. Kaya malaking bagay mga kapatid, meron pong susunod. Papalan. Tatayo, maninindigan sa King James Bible, inspired ang King James Bible, magpapatuloy, ipangaral ang salita ng Diyos dito sa Marikina at sa iba pang mga lugar. Amen. Kasi tayo tinatawag na sa Acts 16:31. Acts 1:8. They are witnesses, and he witnesses unto me both in Jerusalem and Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Matthew 28, verse 19-20, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name discipleship. Amen. So Matthew 28, 19-20, go ye, make them disciple. So kailangan mga kapatid,
meron po talagang magpapatuloy. May legacy. No? Dapat tayo may iwanan pagdating ng araw na wala na tayo dito, meron tayong legacy iniwan na maganda. Maganda. Hindi po yung iniwanan natin, nag-quit tayo, sayang. No? Hindi ay, dati yung FBC Marikina, dito yan eh. Bakit kaya wala na ngayon? Lipat kami sa taas. Ay, hindi lumipat na po kami sa taas kasi mas malaki na po yung nandun. Amen. Nagpapatuloy. Hello! Nagpatuloy, hindi huminto! Yes. Hindi tayo kabuti, bigla na lang susulpot at mawawala. Tama po. Meron tayong pinagmulan. Amen. Ha? Malaking bagay mga kapatid. Grounded in truth. Sinabi sa pangatlo. Naman, pangapat. No? Kahit hindi tayo dapat mag-quit kasi may generation to come. May paparating sa hinarap. And the last, because there are too many religion. God religions. Ano po ito? They look good on the outside. Come on. No? Kita nyo, outside, maganda ang kanilang religion, yung kanilang gang religion, yung kanilang mga buildings, Tama. matataas, patusok. Come on. No? Pero, they look good on the outside. But insidely, no? Talagang revenue board sila. Right. Talagang mapanganib. Mandaraya. They know how to talk the talk. No? Masarap sila magsalita. In truth, they are missing truth. No? Sa katotohanan sila ay nagsisinungaling talaga. With lies and poisoning all who drink from their fountain. Meaning mga kapatid, yung kanilang mga salita talagang mapanganib poison. Poison. No? Talagang nakamamatay o talagang madadaya ang tao. Saka itching ears. Pagka nagsalita sila, ay kala mo, mga anghel ang nagsalita sa iyo. Maengganyo ka nila. No? Kami ang nasa katotohanan, pumasok kayo sa aming building, maligtas na kayo. Amen. Ano ba yun? Sinabi ba ng Bible, pagka pumasok ka, ligtas ka na? Okay? Kung malaking bagay, merong will lang. At sa mga pumapasok, sasawsaw, makukrus, tapos lalabas ka na, meron ka bang natutunan? Wala po. Ganun po ako dati. That's right. Nung ako po ay Roman Catholic, pupunta ako sa, sasawsaw lang ako doon. Titingin-tingin pa ako sa paligid. Ha? Magiging observant ka pa doon sa Hindi ka naman katutok doon sa talagang nag-aano ka lang, nagpapapansin. Apa-cute. Lalo na pagka December 16. Anong December 16? Alam na alam po ng iba yun. Simbang gabi. Simbang tabi. No? Hindi simbang gabi, simbang tabi. Kasi yung loob, puno na. Doon ka na lang muna sa tabi. Tatayo pa. Tatayo ka. Kaya ginawang simbang gabi. Para raw may kayakap. Anong nangyayari po mga kapatid? Okay? Alam po natin po yan that time. Tayo po ay ganyan. No? Huwag na tayo maglokohan. So makita po natin because there are too many gang religions. They know how to talk the talk, but in reality they are mixing truth with lies, poisoning all who drink from their fountain. When makita po natin yun, no? Kaya religion, mga kapatid, hindi tayo naligtas sa religion. You find nothing good or pleasing to their spiritual eye. Sa kanilang, alam nila, tama yun. No? So, yan, makikita natin. And the last, dito na po tayo sa conclusion, I cannot quit because God has been so good to me. Amen. I cannot quit. I cannot quit because God has been so good to me. No? Hindi ako pwedeng mag-quit sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa buhay ko. How about you? Napakabuti ba ang Panginoon sa buhay mo? Yes, sir. Amen. Yes. Amen. Walang hindi ginawang kabutihan ng Diyos sa atin. Lahat po ginagawa niyang ikabubuti sa atin. Amen. Di ba?
Kaya nga doon sa Psalms 23 verse 6, goodness and mercy shall follow me all the days of our life. Sabi doon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. No? Ang kabutihan ng Diyos palagi nandyan sa iyo, sa akin. Sumusunod yung kabutihan niya basta nasa proses sa Kanya. Goodness and mercy, pati yung kahabagan niya nandyan. No, sumusunod sa iyo. Hanggat ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, ang kabutihan at kahabagan ng Diyos ay sumasayo. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Our life, all the days of our life. Nandiyo po yung kabutihan at kahabagan ng Panginoon. He has delivered me, yes! He has done too much for me! I'm grounded in His truth. No? There are generation that I'm leading some wherein because there is a false religion sweeping our land whose mouth must be stopped. Kaya stop natin, mga kapatid. Kailangan patigilin po yung mga nagtuturo ng mga ang kaligtasan ay nasa reliyon, sa tradisyon, nasa mga good works, no? Nasa mga sacraments, nasa mga beings yung gagawin, bilang-bilang ka po. Wala naman po sa Bible, mga invento po. Sumasamba sa mga patay, di buhay. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, no? Stop them. No? Gawin natin yung trabaho natin, mga kapatid. So, tayo po ay diyan magtapos, mga kapatid. For recapping, number 1, why I cannot quit? Because I have experienced a great deliverance. Because, number 2, because of the great things God had done for my life. No? No? Experience a great deliverance of my life. Because of the great things God had done in my life, because I'm grounded in the truth. Number 3, because I'm grounded in the truth. Number 4, because of the generation to come. And the last, because there are too many gang religion. Yung mga gang religion. Sakit sa ulo yan. Pagkayan po ang ginagawa po nila, magiging sakit sa ulo sa kanila yan. Okay, tayo po ay manalangin, tayo po ay pangunahan po ng manalangin. Panginoon sa langit, salamat po Panginoon sa aming natutunan na why I cannot quit. Salamat po Panginoon. Malaking bagay po yung aming natutunan sa buhay po. Sa buhay po ng mga Israelita, sa pangunguna po ni Prophet Samuel, salamat po. Dapat po namin, Panginoon, yung mga bagay na ginawa mo po sa amin, kayo po ay sinagip niyo po ang aming pong mga buhay sa kapamakan. At kami po ngayon ay magkilala sa inyo, Panginoon. Salamat din po sa mga great things that you have done sa amin, especially ang kaligtasan aming natamo. Salamat po, nandito po kami sa inyong bahay, sambahan, sa totoo nagtuturo ng tama at katotohanan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, na kami po ay naging malalim, grounded in truth, Panginoon. Salamat po, pinatibay niyo po ang aming pananampalataya sa inyong mga salita. Ganun din po, Panginoon, kailangan din po namin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming pamilya, sa aming mga anak, maging good example po kami, maging yung generation to come, Panginoon, sapagkat may mga tactics po, devices si Satan, Panginoon, sa mga panahon ngayon lalo na, marami pong mga kabataan lumalayo sa katotohanan, Panginoon. Na pong gagawa, Panginoon, kami po ay hindi kami mag-quit. Patuloy kami hanggang sa yung henerasyon po ng aming mga anak ay ma-adapt po nila at ito'y maituro sa susunod pa mga henerasyon, Panginoon. At maging yung aming pong panglimang
ay yung mga religious na nagtuturo po, na tinitwist, dinadaya ang sangkatauhan, Panginoon. Kailangan po namin hindi kuminto sapagkat marami pong mga totoong kulto na nagtuturo para madaya ang mga tao na hindi ka paniwalaan Panginoon Jesucristo na kayo ang Diyos, na hindi kayo paniwalaan bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Marami pong mandaraya po, Panginoon, sa panahon na kung saan ay Laodicean Church na po. Kaya na pong gagawa, Panginoon, maging firm ang aming pananampalataya sa inyo. Maging matatag, matibay ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat po sa aming natutunan, Panginoon. Why I cannot quit, Lord. Salamat po. Hindi dapat po kami mag-quit. Sapagkat kung kami mag-quit, kami ang talo, hindi kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa aming natutunan sa gabing ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, tayo po ay dyan nagtapos. Tayo po ay manalangin sa ating operatory prayer.